Matatagpuan sa timog bahagi ng Bohol, ang bayan ng Dimyao. Isang lugar na tahimik pero puno ng likas na ganda. Malalawak na bundok, sariwang hangin at tanawing tila hindi pa nababahiran ng urbanisasyon. Sa Bohol, hindi mo na kailangan lumayo para makahanap ng tanawin na mapapanganga ka sa ganda. Sa biyahe namin ito, tinahak namin ang daan mula sa Balilihan papunta sa isang tahimik at berling parte ng Dimyao, ang Pagsa Viewpoint. Bago kami tumuloy sa biyahe, dumaan muna kami sa Lubok Church. Inom na Picture na video. Saglit kaming huminto para magdasal at magsindi ng kandila. Isang simpleng panalangin para sa ligtas na paglalakbay. Pagkatapos ng konting dasal, nagpasya kami na magpalamig muna sapagkat sobrang init ng panahon. Kaya, dumaan kami sa Lila Out guys. para subukan ang isang cafe, ang Cafe One. Matatagpuan ito sa likod ng Lila Municipal Hall. At kung mapapadaan kayo rito, masasabi kong highly recommended talaga. Kita kayo yung kita. Umorder ako ng avocado frap at banana cake. Hindi siya lasang basta-basta lang. Creamy, fresh, at sulit ang presyo. At kung pagbabasihin din natin sa ganda ng lugar, abay di rin magpapahuli ang cafe na ito. Sapagkat habang naghihintay ka ng iyong order, makikita mo sa harap ang napakalawak na karagatan. Mula sa Balilihan, abutin ng humigit kumulang 1.5 oras ang biyahe papunta sa Pagsa Dimyao. Habang papunta sa Pagsa Viewpoint, medyo makitid pero sementado, maayos at banayad ang mga liko. Masarap sa mata ang mga tanawin habang paakyat. No, try. Unta dili maano. Fix na. Okay na. Okay na guys, so we're here at Dimyao. Ang Pagsa Viewpoint ay isang mataas na lugar kung saan makikita mo ang malalawak na burol ng Dimyao. So now we're here in Hi, what? I don't know what bukid is this, but we know for sure it's good. highly recommended Yeah. 5-star hotel. Sa Padung Dimyao. Agay. Kita mo na. Nice jam mo. Sa katahimikan ng paligid, maririnig mo lang ang hangin, huni ng ibon at minsan ang sarili mong paghinga. So, muna ang daan. Takpoy babaw. Stop. Nanami sa tuktok. So, muna yung makita. Pari sa babaw. Actually, kayo taas. Nanami sa tuktok sa usa ka buod. Tabok mo itong pikas. Yan nato. No. Naluk.
So nice. Diba? Guys, karon we have the food. We have The blanket. the Ang mga burol dito ay parte ng tinatawag nilang rolling hills. Halos kahawig ng chocolate hills. Pero mas raw at hindi pa ganap na nagde-develop bilang tourist spot. Kaya kung gusto mong masolo ang ganda ng kalikasan, ito ang perfect spot para sa'yo. Sa ngayon, walang entrance fee ang lugar. Walang ingay. Isang simpleng hintuan kung saan pwede kang maupo, magpahinga at damhin ang katahimikan. Hi guys! What's up, mga kaigan? Nandito tayo ngayon. Ito ang mga tips kung gusto mong pumunta sa Pagsa Viewpoint. Maiging mag-umpisa ng maaga. Mas presko ang hangin sa umaga. At makikita niyo rin ang unti-unting pagliwanag ng paligid. Perfect ito para sa mga gustong humabol sa golden hour. Pwede rin dito mag-overnight. Padala lang ng sariling tent at panlinis at siguraduhin walang maiiwang basura. Iwasan ang paggamit ng uling o bukas na apoy sa pagluluto. Dahil papalibutan ng damuhan at tuyong halaman ang lugar. May posibilidad itong pagsimula ng sunog. Mas mainam na magbawa na lamang ng lutong pagkain. Mag-ingat sa daan. Maayos man ang daan, ngunit medyo makipot ito. Kaya mas mabuti na magmaneho lang ng dahan-dahan at magbigay daan sa kasalubong na sasakyan. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang iyong kamera. At sigurado na mabibighani ka sa tarawin rito sa Pagsa Viewpoint. Ang mga lugar na ganito, hindi man laging nasa listahan ng mga turista, ay may kwentong sariling atin. Sa ganda ng tanawin at tahimik na paligid, minsan ito pa ang mas kailangan nating mapuntahan. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe. Hanggang sa susunod na lakwatsa!